Hi guys! Dahil 1 year na ang shop namin, may konti naman tayong vlog. Hindi naman to sobrang haba, hindi rin naman sobrang ikli, pero sana pagtyagaan nyo na lang panoorin. At dahil nga 1 year na kami dito sa shop, hindi ko naman nakalain na aabot talaga kami ng 1 taon dito. Pero itong business talaga namin nag-start nung 2020 pandemic. At syempre dahil nga 1 year na kami dito sa shop at 5 years na yung business namin, kahit papano na may natutunan naman tayo kung paano magpatakbo ng isang business. At itong voice over ko na to, hindi ko na to pinifilter. Kumbaga kung ano yung lumabas sa bibig ko, yan na yun. Hindi ko na siya i-edit, tuloy-tuloy lang para mabilis ang aking editing. At sa 5 taon na pag-market ko ng business namin, talagang masasabi kong hindi siya madali at nakaka-stress. Alam nyo naman ang business, minsan napakababa ng sales, minsan naman ay paldo-paldo naman ang kita. Yan, nabubulol tuloy ako. Pero sobrang thankful ako sa business namin dahil ito ang nagbibigay sa amin ng daily na kita na kinakain namin araw-araw. Diyan talaga namin kinukuha pati yung mga bills, ayan, ganyan. Pati yung mga panggala, pangkain sa labas, diyan na namin kinukuha. At sobrang thankful din ako sa mga customers namin na talaga namang bumibili ng mga wood products namin at yung iba nga ay umuulit pa ng pag-order. At itong video na napapanood nyo ngayon, ito ang kauna-unahan kong video sa TikTok na talaga namang nag-viral din dahil nga sa floating shelves na to. At dito kami nakilala ha. Naalala ko nung sinushoot namin tong video na to, talaga namang hindi ko alam yung sasabihin ko. Inaral ko pa siya, hindi ako confident, ganyan. Pero kailangan naming ituloy dahil nga wala namang gagawa nito kundi ako lang dahil ako nga yung nagmamarket ng business namin. At hanggang yung sa bahay nga namin, naging tambakan na ng mga karton yan, pambalot sa mga wood products namin. Hindi na siya bahay Actually, talagang naging parang storage namin siya ng mga gamit namin sa business. At ito din yung year na dito kami gumagawa sa bahay. Dito namin ginagawa yung mga wood products namin. Doon sa first floor namin, doon kami nagpo-production. Tapos dito sa second floor, dito kami nagbabalot ng aming mga finished product na. Tapos doon naman sa third floor, doon naman kami naglalagay ng sulignom, ganyan, nagkukulay or naglalagay ng wood stain. Talaga namang maliit yung space namin before pero kinaya naman bago kami kumuha ng talagang paggagawaan namin at tinawag nga namin itong shop. Ito din yung days na sobrang struggle namin kasi imagine niyo nasa first floor yung aming production. Iakyat namin yon sa third floor kasi kailangang lagyan ng sulignum at saka dun din kami nagkukulay dito sa third floor kasi dito sa third floor namin may open area. So yun, kailangan namin siyang iakyat. Tapos pag naakyat na namin, ibababa namin siya sa second floor para naman balutin or ipack. Tapos pag nabalot naman siya, ibababa ulit namin siya sa first floor para doon naman siya pipick upin ni courier. Yung mga wood products naman namin, hindi naman siya ganun kagagaan, lalo na itong mga floating shelves. Nako, kala nyo lang, mag-akyat baba talagang nakakapagod, pero hindi yun nagpatigil sa amin para ituloy itong business. At dahil din naman sa guide ng ating Panginoon, talaga namang nilaban din namin itong business. Kasi alam nyo naman, business is business, hindi laging success. Meron din tayong mga downfall, pero okay lang yon, tuloy-tuloy lang. Hindi tayo nagpapatinag dun sa mga negative vibes na nasa paligid natin. At isa din yun sa mga nakita kong reasons kung bakit hindi kami makapag-accommodate ng maraming orders dahil nga maliit yung space namin. At dahil nga maliit yung space, hindi rin talaga kami makakakuha ng mga worker na pwedeng tumulong gumawa ng mga wood products namin. At kaya nag-decide kami na maghanap na at na makalipat na ng bagong pwesto para makapag-accommodate kami at makakuha na rin kami ng mga worker na tutulong sa amin. At dahil nga sa perfect timing, talagang ibinigay din sa amin yung pwesto na malapit lang din sa bahay namin. Talaga namang walking distance lang. 1 minute or 2 minutes, wala pa nga Talagang sobrang lapit lang sa amin. Naaalala ko pa nga yung conversation namin ng kapatid ko na ang sabi niya baka hindi daw namin makuha yung pwesto na yon. At dahil nga optimistic ako at talaga namang nararamdaman ko na para sa amin siya, sinabi ko na lang sa kanya na ibibigay sa atin niya ni Lord. At hindi nga ako nagkamali. Talaga namang the following day nag-confirm at nakuha talaga namin yung pwesto. At isa na rin siguro to sa isa sa mga big decisions na nagawa ko para sa business namin. Dahil nga magsisimula ulit kami sa umpisa papagawa namin ng bubong, ganyan, ng pwesto talaga. As in, magsisimula kami from scratch and nag-invest talaga kami sa pwesto na to. Wala namang masamang subukan lagi ang mga bagay-bagay. Kumbaga, kung hindi natin yan susubukan, hindi tayo magte-take ng risk, hindi din talaga natin malalaman kung ano yung ibibigay sa future ni Lord sa
sa atin. At ito din yung days na talaga namang hataw na hataw ako sa pagla-live sa TikTok dahil nga gusto ko agad makuha yung investment namin sa pagpapagawa ng pwesto. At sa 2 months naman, hindi naman tayo binigo ng ating mga customers at syempre ni Lord, binalik na agad yung investment namin sa mga nagastos namin dito sa pagpapagawa nitong pwesto namin. At pasalamat din dahil medyo nakilala kami sa market dahil sa pagsali namin sa mga bazaar tulad nitong sa Home Bodies. At tapos inayos din namin itong mga display product namin kasi itong mga to ang pinapakita ko pag nagla-live ako sa TikTok. At dito ko na lang yan ipunesto sa aking room para hindi na ako lumabas para mag-live pa. Para dito na, para pagising ko, maghihilamos na lang ako tapos magla-live na. Ganon din sa gabi bago ako matulog, nagla-live pa rin ako para talagang ma-up lang yung mga products namin. Itong area naman na to, ito yung sinasabi ko kanina na pwesto namin dati dito sa 3rd floor ng bahay namin. Talagang may open area dyan. Ayan o, napakaliit lang. Diyan namin sinasalansan lahat ng products tapos ibababa namin yan. At ito nga yung first day ng pagpapagawa namin ng pwesto. Sobrang excited ko niyan. Hindi ko talaga malaman kung paano ko i-explain sa inyo yung sobrang saya at sobrang excitement na nararamdaman ko kasi nga something new sa akin, sa amin, sa business namin na magkakaroon na kami ng malaking pwesto talaga na paggagawaan ng mga wood products namin. Tapos nung mga days na yan, na-visualize ko na dapat nandito yung pwesto ng mga wood, dito yung mga wood products natin, tapos dyan yung pwesto ng gawaan natin or yung mga pangkat ng wood, tapos dito sa labas, dito tayo magbabalot, tapos dito yung CR. Lahat-lahat na sa sobrang ka-excitedan ko talagang andyan na. At yun nga, nagsimula na kaming maglipat, naghakot pa kami ng aming mga gamit. At dahil nga naniniwala tayo sa mga pamahiin, ganyan, and ito rin yung advice ng nanay namin na lumipat kami sa 18 na date. Yan yung napili naming day na paglipatan. So sinunod lang namin at dahil nga mother's knows best, isundin na lang natin yan. And for the business naman yan. At wala namang mawawala din kung susunod tayo sa mga ganyan. Tapos nakakuha na rin kami ng mga worker na tutulong na gumawa ng mga products namin. Tapos nakapag-accommodate na rin kami ng home service na mag-install nitong mga floating shelves. At ito din yung first time namin na mag-install. Actually, talagang sobrang saya ko niyan dahil makakapag-video na kami or makakapag-vlog ako dyan na nag-install kami kay customer. Tapos nagpa-print din ako ng tarpaulin para makita agad ng mga customers kung saan yung pwesto namin. Saka na yung magandang signage na may pailaw pag may budget na. At yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog ko na to. And may part 2 pa to pero saka na yon. Yun lang.